Magandang araw sa inyo mga guys. Meron ako ritong custom board. Simple lang siya. Ito yung kinakabit sa mga Orange Pi 1 natin, Orange Pi PC, Raspberry, para tumakbo yung piso Wi-Fi bendo nyo. Sa mga di pa nakakalam, ito po yung pinapatong sa sa Orange Pi, yan, para makagawa kayo ng kit. Kasi nung araw, yung hindi pa masyadong sikat tong si custom board, mano-mano yung wiring. So mayroong mga matalinong mga electronic technician o yung mga gumagawa ng bento, paano nila mapadali yung paggawa ng piso Wi-Fi kit na siyang pinapasok natin sa box para makabuo tayo ng piso Wi-Fi bendo. Halimbawa ito. Yan, kagaya ito. Sarili kong gawa to eh. Iba, ano siya, yung doble sukat ito. Pero sa akin, kalahati lang. Pero same lang naman din sa feature nung iba gumagawa ng custom board. May relay siya. May mga cable. Meron ding option just in case na masira yung ano ninyo, yung pin 3 saka yung pin 5 para sa relay. Yung pin 3 para sa coin slot yan eh. Para mag-credit. Okay. Ito lang siya, pinapatong lang yan. Ayan. Yan. Pinapatong na, diba? Yan. Ganyan siya, itsura niya. Kaya may naisip akong mas maganda na additional feature para dito sa custom board ko na ito, na siyang ipapakita ko sa ngayong araw kung paano yung gawin. Ano yung module na yun? Ano yung extra feature na yun? Yun yung tinatawag nilang power on delay na mayroong power surge protection. So lalagyan ko tong custom board ko. Pero bago mangyari yun, syempre gagawa mo tayo ng mga testing, mga simulation para maging matagumpay. Kaya maliit siya, di ba? Kakasya pa ba yung mga pyesa? Gagawa ko ng paraan yan. So sa mga next na mga video ko, papakita ko siya paano ko isisingit dito yung power on delay with power surge protection. Sasabay lang tayo sa sa mga iba mga custom board na mayroong mga ganung mga feature. Kasi wala ito eh. Pero enough na ito para tumakbo na maayos yung piso Wi-Fi bendo ninyo. Kasi nung araw wala namang ganun eh. Since humina yung kita ko sa custom board, humina rin kita ko sa piso Wi-Fi. So kaya ako ginawa itong vlog na to para magkaroon ng knowledge yung iba mga tao para kumita na rin ako at the same time. Siyempre kapag pinost ko itong vlog na to, magkaroon ako ng mga viewers and kikita tayo. And at the same time, may share ko sa inyo yung knowledge para matutunan din ninyo kung paano gawin yung mga bagay na yan. Sige po, umpisa na po natin. Okay guys, mga ka-PK, ito yung mga components na kailangan natin para magkaroon tayo ng power on delay with power surge protection na ilalagay natin dun sa custom board ko. Kailangan na natin ng mga DuPont wires para i-jumper natin sa bawat isa. Meron tayong varistor, malitabali lang yan, no? Kung pagmamasdan ninyo, ano lang yan, mga pang 12 volts lang yan na power supply. Then meron tayong capacitor 470 microfarad. Meron tayong variable resistor 100k ohms. Ang purpose ito pwede mo siyang i-adjust kung gaano katagal siya mag-delay. So maganda, may ganun mga feature. Pwede naman yung mga resistor, yung mga fixed resistor. Pero ito ilalagay ko para pwede kong patagalin, pabagalin yung pag-on niya. Meron tayong LED. Yan. Ilalagay ko to sa parang indicator siya kapag may power yung module ko. Meron akong, ito yung tinatawag nilang yung ICC. Yan. Yan ICC yan. 555, 555. Yan.
Marami niyan sa ano, si Shopee. By the way, itong mga parcels sa Shopee ko lang naman lahat binili yan eh. At saka itong video na to, nakita ko lang naman to sa ano, sa YouTube. Pinagsama-sama ko lang yung mga kaalaman na nakuha ko doon na siyang kituro ko sa inyo. Hindi ako author nito, hindi ako yung gumawa ng design na to. Ano ko lang yan, gagawin ko lang to sa harapan ninyo kung paano siya gumagana para magkaroon na rin kayo ng idea. Saka tong IC na to, as is na rin to. So itong 6 na components lang yan ang bubuo sa module natin. Okay? Pisahan natin. Pisahan natin dito sa, ilagay natin tong IC natin, yung 345. Yan, nilagay natin sa PCB natin. IC natin. Okay. So, ito yung pin 1 dito. Kung makikita nyo, yung parang meron siyang bilog dito sa taas. Yan o, yan o. Yan nasa taas o, yan o. Yan. Tapos, ang numbering yan, magmula dun sa itaas, papunta sa baba, pin 1 yun. Ito. Teka, hanap tayo ng thumb point para mas makita nyo na ibig sabihin. Okay. Ito yung sabi sa inyo, yung palatandaan. Ito na ilagay nyo. Yan na. Diba? Mayroon siyang maliit na kalahati butas dito. Yan yung nasa taas. Okay, tandaan nyo yan. Ito yung pin 1, pin 2, pin 3, pin 4, pin 5, yan, pin 5, pin 6, pin 7, at pin 8. So, pag ganun siya, yan, ang bilang niya, magmula sa kaliwa sa pinaka-itaas, pababa, tapos kanan sa pinakababa, pataas. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganyan-ganyan ang numbering yan. Diyan tayo mag-umpisa. Okay, umpisa na natin. Lagyan natin ng mga wirings. By the way, sino pa hindi marunong gumamit ng breadboard dito? Yan. Ang linyahan niya ganito, yung isang hilera na ganyan. Ito. Yan. Magkakadugtog yan eh. Yan. Magkadugtog yan. So, pag ganyan siya. Pag ganyan yan, ha? Yan. Sa mga di pa nakakaalam, paano gamitin ito. So, ibig sabihin, hindi mag-short yan. Kasi magkakahiwalay. So, ang system yan, ganyan siya. So, ito, yan. Magkakadugtog yan. Yan. Tapos, magmula rito. Yan. Ganun siya. Yan. Ano naman siya? Vertical. Vertical. Yan. Vertical. Ito naman, horizontal. Okay? Yan. Umpisahan natin. I-connect natin yung pin 4. So, pin 4. Ito yung pin 4, diba? Okay. 1, 2, 3, 4. Connect natin yung pin 4 sa pin 8. So, connect natin. Yan. Yan. Pin 4 saka pin 8. Bilangin nyo. Tingnan nyo may game. So, pin 4 na-connect siya sa pin 8. Okay. Tapos nyan, patapos ma-connect yun, i-connect mo naman yung pin 2. Yan. Yan. Sa pin 6. Ito yung 6 niya. Yan, diba? Connected na, no? Tignan nyo maigi. Yan, diba? Connected na. Connected ang pin 2 saka sa pin 6. So, in short, naka-short yung ano no? Yung pin 4 saka pin 8. So, naka-short siya. Tapos, 2 and 6 naka-short siya. Okay? Okay. Connect naman natin yung yung capacitor. Yung nilagay ko rito 470 microfarad. Yan. 25 volts. Yan ilalagay ko dito sa Yan. Lagyan na yung capacitor. Yung capacitor, yung paanong capacitor, yung negative side niya, sinabi natin negative side. Paano ba sasabi negative side yan? Yung may nakalagay negative, Siya yung nakalagay sa pin 1 ng natin, IC. Tapos yung positive side, doon naman siya nakalagay sa pin 2. So, pin 1 and pin 2, doon mo ilalagay yung
paa ng capacitor mo. Okay, ito naman yung susunod natin na ilalagay. Yung ano natin, yung variable resistor 100K. Ito yung nasa gitna, yung pin 2. Tapos yung pin 3 yung nasa kaliwa mo. So tatlong pa yan. Hindi ko gagamitin yung yung pin 1, kaya itataas ko siya. Ang isasaksak ko lang yung pin 2 saka pin 3. Yan. Yan na ilalagay ko. Para yung pihit ko magmula sa kaliwa papunta sa kanan. So ganyan gumagana yung variable resistor natin. 100 k ohms yan. So maiksi lang yung value niya para hindi siya masyadong matagal kapag isasagad mo. Kasi magdedepende naman yung tagal na yan kung gaano kalaki yung capacitor mo. So yung value ng capacitor ko is 400. Yung capacitor ko, di ba? Yan, yung capacitor ko. Yan, value 470 microfarad. So maliit lang siya. So hindi yan lalagpas ng 1 minute. Tapos tong variable resistor ko is 100 k ohms lang. Ayan guys, nilagay ko na yung variable resistor natin sa breadboard. So kaya sinabi ko, pin 2 and 3 lang. So diyan nakatusok yung pin 1. Yan, kasi ninyo, di ba? Hindi naman nakatusok. Nakatusok lang yung pin 2. Taas ko yung pin 2 saka pin 3. Yan lang. Okay? Lagyan natin ng wires. Bali, i-connect natin yung pin 6 saka 8. Pin 6 daw. Bali, ito ba? Ito yung pin 6. Yan, pin 6. Pin 6. Yan yung pin 6. Ito. I-connect natin yan. Pin 6. Papunta dito sa variable resistor natin. Saksak natin yan dito sa pin 2. Ito. Pin 2. Okay? Yan. Pin 2. Dito ko sinaksak kasi kahilera niya yung yung nasa gitna, yung pin 2. Diyan ko nilagay. So, hindi dapat tayo magkamali dyan. Kasi kapag nagkamali tayo dyan, di gagana yan. So, ingat. Okay? Tapos yung sa pin 8 naman, ito yung pin 8 ng IC mo. Ito. Pin 6. Yan. Okay? Isasaksak mo naman yun dun sa pin 3 ng variable resistor mo. So, dito yan. Yan. Okay? Saksak na. Malinaw naman. Okay? Itsura niya. Okay, ka-TK, dito sa IC natin, sa pin 3 sa 4, doon natin ilalagay yung output or yung isasampay yung load natin. So, itong itim na wires na to, ito yung papunta sa pin 3. Yan. Tapos itong pula, ito naman yung papunta sa pin 4. Okay. So, ang gagawin ko yan, diyan ko na lang i-connect yung custom board ko. Ito yung custom board ko. Yan. Dito sa custom board ko, meron naman kasing naka-usli na yan, na paayan. Yan. Kasi yan, nanggaling yan dito sa back converter. Yung back converter kasi meron niyang input. Yan. Kung mababasa niya, in. Yan ang in. Sabihin niya, papasok yung supply niya at yung out niya, ito yung palabas niya. Kasi ang in yan, 12 volts yan. Tapos yung out niya is 5 volts. Bakit? Kasi yung board natin, yung OPI Raspberry o OPI PC man yan, 5 volts lang kailangan niya. So
So, kino-convert niya from 12 volts to 5 volts para masupplyan niya. Ganyan siya. So, ilalagay ko yan dito sa may likod niya. Yan. So, kailangan pala mag-ilaw to. Ito, mag-ilaw yan. Magkaroon ng power to. Kapag nag-okay na yung delay, kapag na-hit niya na yung number of seconds ng delay niya. So, kailangan mag-on to. So, dyan ko i-connect yan. Okay guys, so yan. Kaya na siya, oh. May alligator clip ako dyan. Yan. Positive, negative. So, yung positive yun yung pula wire, negative yun yung itim na wires. Paputin dito sa custom board ko. Yan. So, positive, tapos negative. So, kailangan mag-power to. Yung custom board ko din mamaya. Okay, mamaya papakita ako sa testing natin. Kailangan mag-on yan. Okay? Okay guys. Naglagay naman ulit ako ng dalawang wire. You know, dalawang wire. Kasi lalagyan natin ng supply to eh. So, kailangan natin ng supply. Itong orange na to, galing ito sa pin 1 ng IC mo. Isasaksak natin yan papunta sa negative source natin. Negative source. Yan. Okay. Yan. Negative yan. So, sinaksak ko dyan. Okay, yan. Dito na natin para mas malapit dito. Para tayo malito. Yan. Negative. Yan. Yan. Source natin. Negative yan. Okay? Diyan ko nilagay. Then, itong blue. Ito yung blue. Papunta naman yan dyan sa positive source. Okay. Kasi itong, meron ako ritong dalawang wire uli. O, yan o. Hinanda ko na yan o. Para sa positive, saka negative. Yan. Power source natin. Na nakasaksak dito sa ano ko. Yan. Power supply ko. Yan. Kailangan pag-on ko niyan. Dapat, susupply niya itong ginawa natin. Tapos, so how many seconds, or almost 1 minute, kailangan mag-power to. Okay? Subukan natin. Tara, buksan natin. Yan, nag-on siya. Okay, nag-on. So, wala pa, di ba? Hintay tayo. Tingnan natin kung ilang seconds yan. Natin gaano katagal. Kailangan mag-on siya. Mag-on ka. Yan. Yan ha. Tuloy-tuloy ang video na yan ha. Hindi ko yung pinos. Para walang daya. Okay. Hintay tayo. Hintayin natin na mag-on yan. Medyo tinagalan ko yan eh. Yun. Success, diba? Almost 1 minute eh. Nag-on siya, diba? So, may delay siya. Okay? So, ganyan. Ulitin pa natin. Isa pa. Patayin natin. Patayin natin. As you can see, patayan ha. So, kailangan masupply ulit yung natin. Ito. Papunta dito sa custom board natin. O, buksan ulit natin ha. On siya. Okay. Hintay ulit tayo. Almost 1 minute yan, di ba? Tingnan natin. Hintay tayo. JTI ensure that everyone in this organization matters. It embraces the different people, the different cultures. The motivational support that comes from JTI team is magnificent. Because there are many people who gave me a lot of support. The biggest asset we have here are our people. This human aspect is especially important and I value the most in JTI. Oo, di ba? Almost 1 minute, mga 50 seconds, di ba? Kasi nakasagad yung ano ko rito yung sa variable resistor. Sinagad ko siyang 100k ohms eh. Okay. Guys,
Guys, mga ka-TK, naglagay ako ng additional na na power indicator para dito sa module natin. Para alam ko na naka-on yung naka-on yung power and delay module natin. So naglagay ako ng yung resistor, Kita yung resistor na yan sa LED. Itong resistor na to. Yan, yung resistor na yan. Nakasil naman sa LED yan eh. So, nakasaksak yan from positive. Ito, nasa positive. Then, positive ng ng LED natin. Then, to negative. Tapos, wire pabalik sa negative. So, doon sa mga nakakaintindi sa electronics, bagay lang ibig sabihin. Okay? Yan, naglagay tayo ng power indicator. So, ganyan siya. Para alam natin, kapag nag-power ako, on siya. Yan o. Okay. On pa rin siya. Try natin Pero, mas maganda kung babaan natin itong para medyo mabilis. Pwede nyo pihitin siya pa kaliwa. Yung as in zero, wala siya, walang resistance. Kaya pag on natin, diretso on siya rito. So, walang delay. Try natin yan, Ayan, pipihitin ko lang yan pakaliwa. Ayan, napihit ko na yan pakaliwa. Walang yan. Walang resistance yan. So, dapat kapag bukas ko nitong power, dapat on agad ito. Okay, subukan natin, Tapos, dapat ito on yan. Okay? Pag walang resistance, on natin. Ayan natin. Tingnan natin. Diba? On agad. Wala kasing resistance. Meron akong power indicator. So, para solid yung design natin. Patayin ko ulit. Pihitin kasi wala siyang resistance Pihitin ko siya. Pakanan na konti. Ganun Pipihitin ko siya. Yan, napihit ko na yan. So, nagpumihit lang ko pakanan. Yan para may siya, may delay siya. Okay? Buksan natin, dapat mag-on yan. Yung ito. Yung LED na yan. Pag-on yan. Buksan natin. Okay, nag-on siya. Walang power, Okay? Itay tayo ng mga ilang seconds. Natin. Okay, di ba? On na siya. So, ganyan lang yung power on delay natin. Pero mas maganda, lagyan natin ng pinakahuli. Yung varistor yan. Power sense protection yan. So, pag na-expect ng power nyo, yan yung sa atin, magbibigay ng protection. Okay, saksak natin na yan. Ayan nakasingit na siya. Siningit ko lang naman doon si varistor. Dagdag protection yan. Para pag may sudden spike ng voltage natin, bibigyan niya tayo ng protection. So, yung iba mga custom board, may mga ganyan na Pero ito, nakikita ko na ito sa mga AC source. Pero meron naman sa mga DC. So, buksan natin. Try natin. Okay. Bukas siya. Tingnan natin mga ilang seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, 7 seconds. Sagit lang Kasi nga konti lang pinit ko. Pakanan itong variable resistor natin. Yan. Okay, so ready na yan. So, i-design ko na yan sa PCB ko. Tapos, pwede ko na siyang isingit ito sa custom board ko. So, siguro naman kahit pa paano may bibili ng custom board. Actually, marami naman bumibili ng custom board ko Pero may mga naghahanap nung may power on delay saka power surge protection. So, sinunod ko lang naman yung gusto nila. So, kung ano yung gusto ng customer, yun ang gagawin para mabili itong custom board ko. Ulitin ko itong design na to, pinagsama-sama ko lang doon sa mga natutunan sa YouTube. Hindi po ako electronics engineer. Nagtanong-tanong lang din po ko sa mga marunong, saka search sa Google, saka sa YouTube. Yun lamang po. Maraming salamat.